Hello guys, good afternoon. Ito magluluto tayo ng Bicol Express. Ito yung luya, sibuyas at bawang. At yung sili. Hindi ko na pinakita kanina yung paghiwa kasi nagmamadali ako. Then nagpakayod ako ng 2 niyog sa palengke. Nilagay ko muna sa rep para hindi mapanis. Then ito yung 3/4 ata yung nakasim na baboy. Hiniwa-hiwa ko na yun, parang cube cut lang yun para mabilis lumambot pag pinakuluan. Then yung 2 pirasong nyug, ginata ko na yan. Ang nilagay ko dyan yung mainit na tubig para lumabas agad yung gata. Kasi galing yan sa rep, malamig. Pag natural na tubig kasi ilalagay, hindi masyadong lalabas yung gata. Kaya mainit na tubig na lang nilagay ko. Ayan, piniga ko na yan. Kakang gata lang naman ang kukunin ko dyan. Hindi na ako magdadalawang gata kasi sasangkotsahin ko yung baboy, papakuluan ko sa sarili niyang katas para matanggal din yung langsa ng baboy. Yan, piniga-piga ko na lang yung 2 pirasong nyug na pinakayod ko kanina. 40 pesos isa niyan. Dito kasi sa Manila, kahit malaki maliit, same lang yung price. Kaya kung bibili ka ng nyug, doon ka na sa malaki para hindi ka nalugi doon sa maliit. Kasi same price lang na 40 pesos ang isa. Hindi tulad sa Bicol, may price ang nyug. Tulad sa ate ko, na nagtitinda kasi sila ng nyug sa Bicol, sa Mercedes. Sa palengke sa Mercedes, may price yung nyug nila. Magmalaki, may maliit, may mga price. Yan, piniga ko na yung dyan, nyug. Yan na po, pinipiga ko na masyado yan para salain ko na yung gata. Pigang-piga talaga yan, gigil na gigil. Parang akala mo mananakit. Charot. Yan. Pigang-piga po yan. Ikaw ba naman mainit na tubig ang nilagay dyan? Yan, sasalain na namin. Sasalain ko na yung piniga kong gata na 2. Yan. Then po yan. Isa lang na po akong kawali dyan. Di ko lang napakita at naglagay na rin akong konting oil. Inuna kong gigisahin dyan yung luya para magkulay golden brown para lumabas yung aroma ng luya at yung lasa. Yan, gisa-gisa lang. Sa amoy pala ng luya, masarap na eh. Then, gisa-gisa lang. Yan, nilagay ko na rin yung bawang dyan. Para baluto na rin yung bawang. Hindi ko masyado, pag nagigisa ako, hindi ko masyadong niluto yung bawang kasi parang nawawala yung lasa. Mas maganda yung parang konting golden brown lang. Then, nilagay ko na yung sibuyas. 2 pirasong sibuyas para malasa. Yung bawang nilagay ko siguro mga 1 cubes na bawang yun. Isang bilog na bawang yun. Dinikdik ko na lang. Hindi ko lang napakita kanina. Yung 2 pirasong sibuyas para masarap yung lasa. Yun, hinalo-halo ko na. Kasi yung luya medyo luto na yan eh. Yan, pangit naman yung tuyong-tuyo ang luya pag pinarit. Ay, pag nilagay sa mantika or sinangkot siya. Or kung sa English ay saute. Ganun. Yan, minekas-mekas ko na yan. Okay na yan. Alam ko okay na yan dyan. Then, halo-halo lang. Tapos maya lalagay ko na yung karne dyan. Kasi sasangkotsahin ko yung karne. Papalabasin ko yung sarili niyang katas. Para mawala yung langsa ng karne. Yan, halo-halo lang. Yan, nilagay ko na yung karne dyan na hinihiwa-hiwa ko. Sabi ko, piling kong akala ko hindi magkakasa sa kawali ko. Eh, yung pala, kasya lang pala. Saktong-sakto lang. Yung naluto nga, kumunti na nga lang eh. Akala ko nga marami. Yan, ginisa-gisa ko lang yan. Hinalo-halo ko sa bawang sibuyas at luya. Para pumasok yung lasa nung mga nilagay kong ingredient sa karne. Yan talaga ang pinaka the best na pagkain na ipagmamalaki ng taga Bicol, ang Bicol Express. Marami naman mga delicacies na pagkain sa Bicol tulad ng laing, langka, santol, tapos yung na tinatawag na balaw na lulutuin sa gata. Yun ang mga pagkain Bicolano na ipagmamalaki ng taga Bicol. Na masarap kasi gata eh, malinamnam. Yan, hinalo-halo ko na yan. Kulong-kulo na yan dyan eh.
amoy pa nga lang, sabi ko amoy pa nga lang ulam na pwede nang kainin kasi hindi pa pwede. Pinakuloan ko lang yan dyan. Then ayan na po, nilagyan ko na siya ng gata. Nagdalawang isip pa rin po ako dyan. Naglagay din po pala ako ng pangalawang gata dyan kahit kunti lang yung nilagay kong pangalawang gata para lumambot yung karne. Ayan po, kulong-kulo na yan. Sabi ko, unang gata, ay pangalawang gata pa nga lang na nilagay ko, pwede nang ulamin eh. Tapos kaya po ganyan ang kulay niyan kasi naglagay po ako ng bagoong. Yung bagoong po kasi niluto namin is talagang kulay pulang-pula na. Lutong-luto yung bagoong namin. Kaya wala akong nakitang bagoong dyan na nilagay. Pero marami yung nilagay kong bagoong pero wala akong nakita dyan. Kulay lang nagbago. Parang lutong-luto kasi yung bagoong dyan eh. Na nilagay ko. Ayan po, nilagay ko na rin yung pong hinihiwa kong siling green. Wala po yung lasa, walang anghang. Kaya naglagay po ako yan ng 4 na perasong labuyo na milaw kanina sa palengke. Kaya sabi ko parang feeling ko walang lasa walang anghang yung siling green. Then nilagay ko na rin po yan yung takang gata talaga. Kaya kunting halo lang po kasi pag hinalo-halo yan magtutubig po kasi yan eh. Dapat yung kunting halo lang tapos hayaan na lang kumulo habang maiga yung gata. Para habang paiga, lumalambot yung gata. Yun, hinayaan ko na lang po muna yan. Para kumulo. Hintayin na lang kumulo. Ayan. Kulong-kulo na yan. Hintayin na lang para maiga yung gata. Super bango po niyan. Habang niluluto ko ay nagugutom ako. Eksakto hindi pa naman pa ako nananghalian. Kaso nga lang alanganin na pagkakain ako. Anong oras na mag-aalas 5 na. Kaya sabi ko hintayin ko na lang maluto para isahang kainan lang tanghalian at gabihan. Yan ang pangkain, ang panlaban ng Bicolano, Bicol Express. Yan, hinalo-halo ko na lang yan kasi pwede na siyang haluin kasi naluluto na yung gata. Kasi pag hindi pa kasi luto yung gata at hahaluin mo, magtutubig siya eh. Kaya hinayaan ko na lang muna pakuluin yung kakang gata para malapot siyang tingnan. Kasi pag hinalo mo siya habang nilagay mo yung kakang gata sa niluluto, magtutubig siya, pangit yung magkakalabasan ng gata. Yan, gatang na po yan, kulong-kulo na po yan. Mamantika na nga yan sa gilid eh. Hantayin ko na siya maiga. Hinahalo-halo ko para hindi masunog yung ilalim. Pero medium height lang yung apoy ko dyan para hindi masunog. Pero kailangan pa rin haluin. Kasi luto man na yung gata. Yan o, amoy na amoy. Nilagyan ko po rin yan ng laurel, 3 piraso para mabango. Yan, malapit ng maluto. Ayan na po. Ang finished product ng aking Bicol Express. Sarap-sarap. Ang sarap ng kumain. Masarap po to sa bahaw na kanin. Super sarap. Promise. Try nyo pong gawin. Thank you for watching.